Batay sa totoong buhay, 1981, isang baryo sa Mountain Province. Alam kong maraming beses ko na itong sinasalaysay sa mga kapitbahay, sa mga nagtanong kung paano ako naging alalay ng lolo ko, kung paano napunta sa aking kamay ang tungkod at ang rosaryong tila may sariling apoy. Hindi ko malilimutan ang amoy ng usok at ng langis sa loob ng aming kubo noong mga gabing iyon at ang tunog ng mga paa sa dampi ng lupa sa dilim. Manatili hanggang dulo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe at i-like para sa mga kwentong katulad nito. Kung may kilabot na pumapasok sa iyo habang nagbabasa, huwag matakot. Maraming kwento pa ang dapat marinig sa mga baul ng lolo at sa mga lihim ng gubat. I-like at i-share para malaman din ng iba ang mga pangyayaring hindi ipinapasa ng radyo at hindi tinatala ng mga opisyal na aklat. Nang una kong maaalala, 15 pa lang ako at magaan na ang katawan. Pero mabigat ang responsibilidad sa loob ng aming bahay. Si Lolo Andoy ang albularyo ng baryo. Hindi siya nagsalita ng maraming salita, pero kapag nagbukas siya ng bibig, ramdam mo ang bigat ng dugo at mga ritual na minana. Si Lola Dorey naman, isang matandang babae mula sa kabilang dapit ng gubat, tahimik at may tindig na hindi natitinag. Sila ang gumuhit ng takbo ng buhay namin, lalo na nang mamatay ang mga magulang ko sa isang huling ulan ng kamatayan na hindi maipaliwanag sa iyo ng doktor. Sabi nila, misa at suntok ng sakit, pero ang amin, alam namin, hindi basta sakit ang humakbang. Ang simula ng lahat ay isang gabi nang dumating si Aling Fe na may iniindang bata, pumupuspos ng luhang di humuhupa. Ang bata, ang maliit na si Nene, ay hindi kumakain, umiiyak sa gabi at may mga marka sa leeg na parang kagat pero hindi halata kung ng tao o hayop. Aswang, sabi ng may ibang mga tao na nagtitipon sa labas ng kubo ni Lolo. Hindi iyon basta paratang. Sa baryo, ang salitang iyon ay kumakatawan sa takot na sumasayaw sa mga taguan ng gabi. Si Lolo ay tumingin lang kay Nene, hinaplos ang ulo ng bata at hiniling sa akin na kunin ang maliit na langis mula sa lalagyan sa ilalim ng kalan. Huwag mong kalimutang magdasal sa lupa, mahina niyang sabi. Hindi siya umimin agad, gumagalaw ang mga kamay niya na parang nagbibilang ng unting sagot sa hangin. Ginawa namin ng ritual, asin sa pintig ng bata, langis sa pulso at isang maikling pagbulong na hindi ko maulit ng buo, mga putol-putol na salita na tumibog sa loob ng akin tulad ng mga palaging at hindi maipaliwanag na melody. Pagkatapos ng ilang pang-araw, tila lumuwag ang bata. Huminga kami ng sabay-sabay, nagpasalamat si Aling Fe sa lolo at nag-uwi na may kaunting pag-asa sa mga mata. Ngunit ang tinik ng mga tao ay hindi madaling mapatay. May nakita ng paglakad sa gabi, may nakarinig ng paghingal sa ilalim ng bubong, at ang usok ng tinik na sinunog namin bilang libingan ng kakilakilabot ay nag-iwan ng tanda sa hangin. Hindi pa tapos ang kwento. Si Lolo ay tahimik pagkatapos noon. Nilinis niya ang rosaryong lagi niyang dinadala. Isang lumang rosaryo na may butil na halos kulubot sa paghawak. Hindi iyon ordinaryong rosaryo. May sinulid na pulang sinag sa pagitan ng mga butil at may amoy ng langis na parang panggatong. Palaging nakatupi sa loob ng kanyang damit, malapit sa dibdib. May gawa ito, minsan niyang sabi sa akin habang ako'y nakasunod sa kanya papasok ng gubat para kumuha ng ilang damo. Hindi lahat ng rosaryo ay para sa pagdadasal lang, Gibo. May panalangin ibinibigay kapag kailangan ang apoy ng paglinis. Hindi ko noon lubos na naintindihan ang sinabi niya hanggang sa gabi nang una naming nakita ang liwanag. Ilang linggo ang lumipas at may nangyari na nagbago ng lahat. Isang kubo sa gilid ng baryo ang nawalay sa kanilang bahay. Natangay ng isang bagay sa gabi at ang mga tao ay nag-umpisang magbilang ng nawawalang alagang hayop. Ang mga aso ay umiiyak sa dilim at ipinapikit ang mga mata. Ang buwan ay kasing puti ng gumagapang na kalapating lumilipad. Doon ko unang nakita ang gabunan. Hindi buo ang anyo. Mas malapit sa hayop kaysa tao. Mabilis, bahagyang nakadapa na parang ahas na may balahibong tao. Tumakas kami pabalik bahay, dala ang amoy ng pinangungang lupa at mga dahon na natakpan ng malamig na pawis. Ang una naming pagtatangka laban sa gabunan ay hindi maayos na laban. Ito ay masusunod na pag-uusisan ng isang bagay na hindi pa namin nasusubukan. Si Lolo ay may itak at rosaryo, at ako ay may dalang maliit na tangke ng langis.
Sinubukan naming harapin ang isa sa gabi nang kami ay narinig ng mga kapitbahay na tumatawag. Sa oras na lumapit kami, namimiss ang pagkakakilala ng nilalang. Ang mukha ay naglalaho kapag nasisilayan, ngunit umaanyong tila sumususo sa dilim. Pagdikit ng rosaryo ni Lolo sa hangin, nag-uumapaw ang isang liwanag. Hindi totoong apoy, ngunit init na nagmula sa butil na parang may apoy sa loob. Humawak ako sa tungkod ni Lolo nang maramdaman kong umaalab ang butil. Hindi ako natakot noon, mas nabigla. Si Lolo ay mabilis, inilatag ang itak sa balikat ng nilalang at sumabog ang isang tunog na parang tiniklopang bakal. Ang nilalang ay umalikabok at tumalon na parang nasunog ang langit sa loob nito. Hindi ko nakita ang laman na nagkiskis. Ang nakita ko ay ang diwangang lumayas, ang mga malasakit, ang hibra ng kadiliman na nagkalat. Pagkatapos ng hamon, nang aming sinalat ang nahulog na balat ng gabunan, sinunog namin ito sa gitna ng baryo. Handa kaming tapusin ang takot sa panahong iyon. Nagsindi kami ng apoy, nilagyan ng asin at langis, at habang ang usok ay umaakyat, naramdaman ko ang kaluwagan ng lahat. Ngunit may isang bagay na hindi tumugon. Ang rosaryo ng Lolo ay hindi lang nagsindi ng liwanag. Tila may nasunog sa loob ng butil, may puting abo na parang abo ng papel. Hindi ito ordinaryo, bulong ni Lolo. Gamit ang panalangin, oo, mulit may sariling kalikasan ng rosaryo. Ito ay sumasama sa apoy upang ipakita kung sino ang dapat magpaalis. Hindi niya ipinaliwanag ng husto. Pinilit kong magtanong, ngulit ang kanyang mata ay lumayo sa gubat. Para bang nakikita nito ang anino ng isang bagay na nagmamasid. Hindi nagtagal, isang gabi, dumating si Lola Durey sa amin. May dala siyang tungkod na madilim at may bakas ng paggagasgas. Nakita ko kaagad ang pagkakakilala sa mga mata ni Lola. Hindi sila magliyab ang mga salita, ngulit nang tumayo si Lola sa harap namin, tila bumigat ang hangin. May mga kwento tungkol kay Durey. Dati siyang may asawa na tinatangay ng gabunan at mula noon ay humawak siya ng sarili niyang tungkod na gawa sa puno ng ilanggay. Isang puno na sinasabing may dugo sa loob. Sa likod ng kanyang ngiti ay may nakatagong galit na hindi maipahayag at sa ilalim ng kanyang balabal ay may mga sugat na hindi niya sinabing saan nagmula. Magtutulungan tayo, sabi ni Lola Durey. May kinalaman ang tungkod ko sa rosaryo ng iyong lolo. Pareho silang bahagi ng iisang ritual. Ngunit may isang paghihigpit. Ang tungkod ay hindi basta-basta binibigay. Kailangang may kapalit at tapang. Ako ay nakahilata lang. Higit pa sa takot, may isang bagong tunog sa dibdib ko, parang kalampag ng maliliit na latigo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Hindi kami naglalaban para lang magtagisan. May nagbabalak sa loob ng gubat, isang pinuno. Kung mabubuhay siya, hindi lang ang isang baryo ang mawawala. Ang mga salita ni Durey ay bahagyang inukit na inukit sa hangin. Sumunod ang pagsasanay. Araw-araw ay pinapatunayan ni Lolo sa akin kung paano hawakan ang rosaryo. Hindi lang basta-basta pagdadasal, kundi pagdaramdam ng init na nagbibigay babala. Tinuruan niya rin akong maghugas ng sugat na hindi natin pinupunasan ng malalim. Hindi para saktan, kundi para sumugat ng tama at maghilom ng may kwento. Kapag nasaksak ka ng dilim, hindi sapat ang itak, wika niya. Kailangan ang paglalagayan ng lakas, tungkod, rosaryo at isang seremonya na hindi ipinapakita sa lahat. Hindi niya inulit ang mga salita, iniwan niya ang iba na may putol-putol na hilaw ng tono. Ang aming baryo ay nagtatagpo sa ilalim ng buwan tuwing gabi ng piyesta ng mga matatanda at minsan sa mga gabing iyon lumalaban ang katahimikan. Nakita ko ang mga taong pumapasok sa simbahan na may daladalang bawal na pag-asa, mga lumang gulay, pahayag ng pagkakaisahang pamayanan. Gulit sa likod ng lahat, may kakulangan. Hindi lahat ay naniniwala sa parehong bagay. May mga sumisilip na bulong sa mga silong. May isa pang grupo na sumasamba sa ibang uri ng lunas. Mga tumatawag sa dilim upang protektahan ang kanilang sarili. Sa aming baryo, ang pag-asa ay may dalawang mukha, ang pananampalataya at ang takot.
Isang gabi, habang ako at lolo ay nag-aayos ng rosaryo at tungkod sa loob ng maliit na kwarto, may kumatok na tahimik. Si Aling Faye, may luha sa mata, nagbabalita na may nawawala muling hayop. Ngulit mas mabigat ang tinig niya sa mga nilalang niya. May nakita ang anak ko na may bitbit na pasikot-sikot na kagamitan gawa sa butil. Tinawag niya itong Rosaryo. Malabong sambit niya. Naalala ko ang pagkakita namin ng liwanag sa butil ng rosaryo. Sabay kaming tumayo ni Lolo at si Lola Duray ay kumapit sa tungkod niya na parang may bagong determinasyon. Dahil sa palatandaan, ani Lolo sa akin habang kami ay lumabas, malalaman natin kung malapit ang pinuno. Ang unang totoong pagharap ay nang mangyari sa gilid ng lumang sementeryo, kung saan ang mga punong pino ay nakatindig na parang mga sentinela. Doon, sa ilalim ng mapuputing buwan, nakita namin ang isang koleksyon ng mga anino na nagpapalitan ng hugis. Ang gabunan ay nagtipon, hindi lamang isang individual, kundi maramihang anino na nagtataasan ng boses na parang alon ng malamig na hangin. Ang puso ko ay kumakatok ng malakas. Ako'y nanginginig, ngulit hindi dahil sa lamig. Si Lolo ay may hawak na rosaryo, si Duray ay may tungkod, ako ay nakatindig sa likuran nila, hawak ang itak na handa kung kailangan. Nagsimula ang sagupaan nang may sumibol na linaw na tila apoy mula sa rosaryo ng Lolo. Ang mga butil ay nagliwanag ng kakaiba, hindi naglalabasan ng apoy na makikita mo, kundi parang may tunog na dumadaloy sa loob nila. Lumundag ang mga gabunan, ang mga katabing tao ay nagtatakbuhan, ngunit kami ay nagpatuloy. Sumigaw si Lolo ng ilang putol-putol na salita. Hindi ko maulit sa iyo ang buong tinig. Ngunit ang epekto ay tulad ng pag-igting ng isang pisi. Ang paligid ay nanahimik. Pagdikit ng rosaryo sa isang nilalang, ang balat nito ay parang lumambot at nag-ayos. Hindi ko nakita ang dugo o laman na dumadaloy. Ang pinakamalapit na mararamdaman ko ay ang pagkasira ng anino. Bumagsak ang isang gabunan at umusok ang kanyang katawan, ngunit hindi ito naging eksaheradong palabas ng karni. Tila ang taong iyon ay nawala na kusang sarili. Parang nawala ang nais na manirahan sa mundo. Pagkatapos ng sagupaan, nag-ani kami ng bakas ng pagkawasak. Ang mga bato ay nag-init, ang lupa ay may mga marka ng kuko na hindi namin maunawaan. Sa gitna ng lahat-lahat, ang isang maliit na butil ng rosaryo ang nabasag. Isang bato ang lumitaw sa gitna ng abo. Isang palatandaan, mahiya na sabi ni Duray. Ngunit may iba pa tayong ipapansin. Ang kanyang mga mata ay parang nagbabasa ng mapa sa ere. Muli kaming nagtipon at pinatay ang apoy ng gabay. Ngunit hindi lahat ng tanong ay nasagot. May naglaho, may hindi pa tayong nahahawak. Ang pinuno ng gabunan ay hindi lumabas. Sa halip, isang marka ang naiwang naukit sa lupa, 3 guhit na tila nagpapatuloy hanggang sa gubat. Ilang araw ang lumapas. Ang mga tao sa baryo ay nagbabantay ng mas mahigpit. Nag-ayos kami ng mga bakod, nilagay ang asin sa mga bintana at pinatatag ang mga pintuan. Ngunit alam namin na ito ay pansamantala. Isang umaga, may napansin kaming kakaiba sa liwanag. Ang rosaryo ng Lolo ay naglaan ng kakaibang init. Nang hawakan ko, ito ay nagkikislap at may amoy ng sunog. Hindi sunog ng apoy, kundi sunog ng laman ng gabi. Kung ito nga ay nagbabala, sabi ni Lolo, hindi tayo titigil. At sa aking puso, may bagong apoy na natuklasan. Hindi lang ang sarili ko ay natatakot, may tungkulin akong dapat tuparin. Sa pagitan ng mga gabi ng pangangalap at pag-aaral, naikwento ni Duray ang kanyang nakaraan. Isang lalaki, ang asawa niya, ay dinala ng gabunan maraming taon nang nakaraan. Hindi ko hiningi ang detalye, ngulit ang kanyang mga mata ay nagningning kapag sinasabi niya ito. Hindi lahat ng laban ay may magandang katapusan, sabi niya, at naghilom ang pulso niya sa tungkod. Ngunit may mga bagay na kailangang bayaran. Hindi siya nagpalinlang, may mga bagay siyang pinili na ginawa niya para sa proteksyon ng sarili at ng iba. Napuno ako ng paghahanga at ng kakaibang lungkot.
Alam kong may mabigat na desisyon sa likod ng mga salita niya. Lumaki ang tensyon. Isang gabi, habang ako ay nag-iikot ng kalapit baryo kasama si Lolo upang tingnan ang mga bakod, nang magsalubong kami ng isang batang lalaki na may dalang maliit na bato na may marka. Nakakita po kami ng isang marka sa ilog, sagot niya nang kami magtanong. Ang marka ay katulad ng 3 guhit na nakita namin sa sementeryo. Mabilis kaming bumalik at pinanood ang ilog. May mga naggagapang na anino sa salamin ng tubig. Siya ay isang gabunan, humuhuni at sumisid sa bahawing kasaysayan. Lumakas ang loob namin, napagpasyahan namin na mag-alis sa gabi ng pag-iikting. Ngunit hindi ito naging madali. Bago kami nakapaghanda ng maayos, isang puwersa ang pumasok sa aming kubo. Mga bakanteng bintana, mga palayok na nabuwal, at ang mga tunog ng pag-ikot sa bubog. Sa loob, si Aling Fe ay nagwala, may hiwaga sa mga mata niya, at may mga bakas na parang inagawan sila ng isang hindi nakikitang kamay. Nagpasya kami agad, pipigilan namin ang paglala. Ang gabi ng pag-atake ay mabilis at tila walang hanggan. Mga anino ang dumapo sa bubong, may mga tunog ng pagbabagal sa hangin at isang bagwis na dumampi sa aking braso na nag-iwan ng malamig. Gumamit kami ng rosaryo at itak, si Duray ay nagbulong ng isa pang fragment ng salita. Hindi kami nagtagumpay ng buo. Isang gabunan ng nakatakas at may kumuha ng isang maliit na bagay mula sa aming sala. Isang maliit na butil ng rosaryo ang nawawala. Ang pagkawala ng butil na iyon ay parang pagkawala ng isang piraso ng aming puso. Si Lolo ay hindi nagsalita ng ilang araw at ang aming mga kamay ay naminginig sa pag-aala. Alam namin na kung anuman ang gumawa nito ay malapit lamang ang gumawa nito. Ang pag-agaw sa butil ay hindi lamang pagnanakaw. Iyon ay isang pahayag, may naglalaro ng mas malalim na laro. Kung nais nila ang apoy, ibibigay natin ang apoy, bulong ni Duray, at may kakaibang lamig sa kanyang mukha. Ngunit kailangan natin ng lakas. Ako ay natulala. Ang pag-ibig ko sa Lolo ay hindi humahadlang, lalo lang itong nagpapadalim ng aking tapang. Ang susunod na gabi ay nagdala ng bagong pagkakatuklas. May nakitang bahagi ng tanda ng gabunan malapit sa ginawang lihim na pok sa gilid ng gubat. Isang lumang ulap ng usok at marka ng paa na hindi kapantay ng sinuman sa baryo. Nagpasya kaming maghanap. Kami ay pumasok sa dilim, sumunod sa marka. Sa kanyang gitna, nakita namin ang isang maliit na kuweba na hindi namin nababatid. Sa loob, may mga palatandaan ng pag-aalay, mga hibla ng buhok, ilang butil at iba pang kakaibang bagay na hindi namin maipaliwanag. Ang pinakakilabot ay isang maliit na pedestal na may isang rosaryong tulad ng sa amin ngunit yari sa itim na butil. Ang mga butil ay tila nasunog sa loob. Ito ang estilo ng pinuno, ani Duray. Ginagamit niya ang mga butil para magbigay ng tatak. Sa aming puso, tumigil ang oras. Hindi kami nag-isa. May mga anino sa paligid na nagmamasid. Sa oras na iyon, dumating ang tunog ng pagnganga at may isang anino ang lumitaw sa bibig ng kuweba. Malaki, may panlilimos na parang naglalaro sa hangin. Dito nagsimula ang pinakamatinding laban namin mula noon. Ang rosaryo ni Lolo ay kumikislap na parang bituin sa umaga. Ang tungkod ni Duray ay nagpapalabong ng anino at ako ay sumaksak ng itak sa gilid. Ang pagsabog ng enerhiya ay walang kalabisan ngulit puno ng bigat. Ang nilalang sa harap namin ay hindi isang simpleng gabunan. Ito ay may kaliwa at kanang mata na tumitingin sa amin na parang mga butones ng karunungan at pagnanasa. Hindi namin sinabayan ang galaw nito. Kami ay kumilos ayon sa aming natutunan. Isang sandali, naramdaman kong ang rosaryo ko, iyon na hawak ko para sa pagkakabid ng Lolo, ay nag-init at isang piraso ng usok ang lumabas mula sa mga butil ng rosaryo. Ang nilalang ay umigting, nanginginid at nag-iba ang hugis. Sa loob ng isang iglap, ito ay nawawala. Hindi namin naramdaman ang pagputol ng laman, ngulit ang kahinaan ng pag-iral nito ay nawawala.
Nang matapos, kami ay napaupo sa lupa na pagod, nanginginig at may amoy ng damo at simento sa buhok. Ngunit may isang bagay na mas mabigat, ang pag-alis ng isang tunog na tilang nagpapahiwatig na may mas malaki pang kaaway. Ang mga tatlong guhit ay muli naming nakita sa lupa, kinalakasan ng isang simbolo na hindi namin nabasa. Ang pinuno ay hindi lang pala nandito, wika ni Duray. Naghahanda siya. Hindi na siya tumanggo ng maraming gabi. Sa halip, nagluto na lamang siya ng isang sopas ng ugat at ipinamahagi sa amin. Kapag nagluto ka ng pagkain na may pag-aalala, nagiging mas malakas ang loob mo, sabi niya habang kami ay kumakain. Siya ay tumingin sa akin at sa mga mata niya ay may buhangin ng kalungkutan. May isang bagay na kailangang gawin. Kailangan kong bawian ng buhay ang alaala ng asawa ko. Ngunit ang presyo ay mabigat. Wala akong sinabi. Alam ko na sa paglubog ng araw ay may darating na pag-aalay na hindi ko sanang pumayag. Ngunit kailangan ko ring maging handa. Ang araw bago ang pinakamatinding pag-atake ay napuno ng tahimik na paghahanda. Kami ay nag-ayos ng mga ulo ng itak, naglagay ng asin at langis sa mga pinto at naglatag ng ilang palaso sa paligid. Mulit ang aking isip ay pabalik sa rosaryo, sa amoy ng langis, sa init ng butil at sa kakaibang liwanag na nagpapakita ng daan. Nang sumapit ang gabi, naramdaman namin na ang gabi ay hindi na amin lang. May mga pangkat ng anino na naglalakbay mula sa isang punong kahoy papunta sa kabilang kubo. Ngayon ang oras, ani Lolo, na may pagkapuno. Ipasa mo sa akin ang rosaryo, Gibo. Pinasa ko sa kanya ang rosaryo ng may pag-aalangan. Nang hawakan ni Lolo ang pulso ng rosaryo, ang mga butil ay sumiklab muli. Tila may apoy na pumapasok sa pagitan ng mga daliri niya. Siya ay tumingin sa akin, isang maliit na miti na may kahulugan. Ito na ang ating huling handog para sa gabunan. Pumunta kami sa gubat na parang mga anino, may tahimik na pag-ikyas sa aming mga paa. Ang hangin ay humahaplos sa mukha ko na may amoy ng pagkabulok at bulaklak. Narinig namin ang himig, isang pag-awit mula sa malayong bahagi na pumupuno sa hangin. Doon, sa isang lilim ng punong akasya, nakita namin ang mga gabuna na nagtipon at ang kanilang pinuno, mas mataas at mas mapanganib kaysa sa alinman sa nakita namin. Ang kanyang balat ay hindi mukhang balat, kundi parang pinagtagpi-tagping ulap. Ang kanyang mga mata ay walang puting ningnin. Ito ang sandali na kailangang sumabog ang lakas ng aming rosaryo at tungkod. Si Lolo ay naglakad ng hindi umatras. Si Duray ay sumunod at ako ay nasa dulo. Ramdam ang init ng lupa sa ilalim ng paa. Sa mga sandaling iyon, ang mga butil ng rosaryo ay nagiging mainit na parang sinundan ng isang liwanag na hindi natin inakalang makikita. Nang iangat ni Lolo ang rosaryo, ang butil ay nagsimulang magningingit at naglalabas ng maliit na apoy na hindi nanunukso sa hangin, kundi lumalapit sa katawan ng pinuno. Ang gabunan ay napaiyak ng tinig na parang alon ng dagat na nabali. Nagsimula siyang lumuhod at ang mga kasamahang gabunan ay nagkawatak-watak. Ngulit hindi ito simpleng pagkatalo. Ang pinuno ay parang nagdurusa at si Duray ay sinaktan ng malubha sa kaliwang braso. "Duray!" Sumigaw ako at tumakbo. Ngulit ang sakit na naramdaman niya ay malalim. Hindi ko na ito nakita sa anumang pagkakataon. Siya ay namumula at tumulo, tila ang pagkakawala ang naganap sa loob niya. Sa huling sandali ng laban, ang pinuno ay tumingala sa amin at may isang tinig na dumaloy mula sa kanyang lalamunan. "Ibibigay mo sa akin ang anino." Ang napakalinaw niya ang salita sa loob ng aking ulo. Ang rosaryo ay kumikislap ng husto. Ang ilaw nito ay tila nag-inog at naghulog ng mga bulan ng apoy. Sa pagdikit ng huling butil sa dibdib ng pinuno, siya ay naglaho, hindi sa sigaw at dugo, kundi sa isang wining ng laman na dahan-dahang lumilipat papunta sa lupa. Napalakas ang hangin at may isang katahimikan pagkatapos. Sa gilid, si Duray ay bumagsak at hinaplos ng ilang araw ang hangin sa kanyang bibig. Siya ay huminga ng mabigat at ang kanyang mga mata ay puno ng isang lungkot na hindi ko kayang wakasan. Inilakad namin si Duray palabas ng gubat.
Ang dugo sa braso niya ay hindi malala, ngunit may kahulugan. Sa aming pag-uwi, si Lolo ay tahimik at ako ay nag-iisip ng susunod. Alam ko sa puso ko na may bayad ang pagkatalo na iyon. Hindi namin alam sa simula kung ano iyon. Ngulit pagkaraan ng ilang oras sa aming kubo, habang pinapahiran ni Lolo ng langis ang sugat ni Duray, napunta ang dalawang lolo sa isang mahigpit na pag-uusat. Kung siya ay mawawala, ibibigay ko ang tungkod sa iyo, wika ni Lolo sa akin, at ako ay natulala. Hindi ko inasahan na darating ang iyong tanong, bakit sa akin? Ngulit marahil dahil sa ang aking puso ay tumibok ng malakas at dahil sa paglakad namin ng hindi matinigag sa gubat. Ang mga araw ay tumakbo. Si Duray ay bumalik mula sa hapdi, ngulit hindi nagtagal siya. Isang gabi, tahimik na siyang pumuwesto sa harapan ng banto at ako ay naroon. Hindi ko inasahan ang kanyang pag-iyak. Alaala, sabi niya na parang nagdidilang-ngalan. Hindi ko madadala ang lahat. Ang tungkod, kailangan mong tanggapin. Siya ay tumingin sa akin na may kahulugan. Ako ay natuwa at nasaktan ng sabay. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. May pamana, ngunit may kapalit. Maaari kong marinig sa bawat pulso niya ang tradisyon ng kanyang dugo, ang salitang hindi basta itinatakwil. Hindi ako tumanggi. Pinahawak niya ang tungkod sa akin at ang bigat nito ay hindi basta katapat ng isang kahoy lamang, may bigat ng panahong humahatid. Ang rosaryo ni Lolo ay nasa aking palad at ang tungkod ni Duray ay nakayakap sa aking braso. Sa sandaling iyon, may bagong pag-asa at bagong takot na sabay na nag-alon sa dibdib ko. Ngunit ang tagumpay ay may presyo. Ilang linggo pagkatapos ng laban, bumalik si Lolo na may kakaibang kulay sa mukha, mas mapusyaw kaysa dati. Hindi niya ipinakita agad ang sakit sa akin, ngunit alam ko ang lihim. Isang gabi, nagpalipas kami ng oras sa harap ng kalan at nag-usap. Gibo, wika niya. Hindi lahat ng sinasagawa natin ay walang kapalit. May karamdaman na hindi lumalantad sa liwanag ng araw. Hindi ko maintindihan, ngulit sa loob ng buwan, nagiging mas mahina siya. Tinuturuan niya ako ng mabuti, sabay ang mga pagpisil ng pagbabago sa kanyang mga daliri. Sinabi niya na ang tungkod at rosaryo ay hindi dapat paghukpong ng sariling mga kamay nang walang malasakit. Ang tungkod ay mananatili sa iyo, sambit niya. Subalit bantayan mo ang puso nito, huwag maging sakim sa kapangyarihan. Kami ay nagyakapan ng may bigat at may pagmamahal. Hindi pagkaila ng lolo at apo, kundi pagpapasa ng isang bagay na mas malalim. Hindi kami nagtagumpay sa lahat. Sa isang gabi, nagising kami na may sigaw. Si Nene, ang batang muling nagkasakit noong simula, ay hindi na gumalaw. Hindi siya kumikibo at sa dibdib niya ay may pag-igting. Ang pag-alaala sa aming unang ritual ay bumalik. At alam ko sa puso ko na hindi sapat ang aming nakaraang hakbang. Pabilis ang mga pangyayari. Nagdala kami ng apoy, rosaryo at tungkod. Ako ay nanginginig na hawak ang bagong tungkod sa aking kamay. Hindi ko alam kung sapat na ako. Si Lolo ay tahimik na naghintay at si Duray ay may mga mata na puno ng pag-asa at paninindigan. Sa harap ng lumang hagdan ng simbahan, itinayo namin ang huling ritual. Ang rosaryong nag-aapoy ay nasa kamay ni Lolo. Ako ay naglabas ng ilang langis at asin sa aming paligid. Nagbulong siya ng ilang piraso ng salita na hindi ko lubos na maulit. Sa laman ng gabi, wika niya, kailangan mong tumayo at ipanalo ang liwanag. Hiningi niya na hawakan ko ang tungkod at ilagay ang butil ng rosaryo sa dulo. Ang pagmamadali at ang bigat ng paligid ay nagpaiyak sa akin. Nang haplos ko sa dibdib ng bata ang tungkod na may rosaryo, ang butil ay nagliwanag ng malakas, hindi lang kasugdulan, kundi parang isang pita na nagbabago. Ito ang sandaling nakita ko ang tunay na kapangyarihan. Ang rosaryo ay hindi lamang gumigiling ng apoy, ito ay nagbibigay ng liwanag na nagtulak sa dilim palayo. Ang bata ay huminga ng malalim at unti-unti ang kulay ng kanyang mukha ay nagbalik. Subalit ang pag-iyak ay hindi nawala.
Si Lolo ay napahiga at ang mga pulso niya ay lumobo ng hindi normal. Hindi ko kayang pigilan ang luha nang makita ko ang kanyang ngiti. Alaala, wika niya, tumutok sa akin. Bantayan mo ang tungkod, siya ay hari ng pagkakalinga. Ako ay tumangis, hindi ko naisip noon na mawawala siya. Ngulit ilan lamang ang aming nagawa, ang laban ay nag-iwan ng marka. Ilang araw pagkatapos, si Lolo ay namatay ng tahimik. Ang kanyang hininga ay huminto habang kami ay nagsisindi ng buwan sa aming harapan. Naramdaman ko na ang lupa ay compound sa amin at ang init ng rosaryo ay lumamig sa aking palad. Pinahawak niya ang rosaryo sa akin bago pa siya tuluyang umalis at ang bigat nito ay parang lumaki. Huwag mong kalilimutan, huling wika niya, ang kapangyarihan ay hindi kalayaan. Ako ay nanalig na may mga salita sa loob ng puso ko. Si Duray ay umiiyak ng tahimik, hindi ang iyak ng galit, kundi ng malalim na pagdadalamhati. Ang bayan namin ay nagluksa, ngulit may ngiti ng paggalang sa mga labi ng mga tao. Pagkalipas ng ilang buwan, nakabalik ang katahimikan sa baryo. Hindi ibig sabihin na wala ng panganib, kundi na natutunan na ng mga tao kung paano mamuhay sa ilalim ng bagong liwanag. Ako ay itinuring na bagong tagapangalaga ng tungkod at rosaryo. Naging albularyo akong hindi noon nakita sa sarili ko, ngunit minana ko ang tungkod at rosaryo bilang responsibilidad. Marami pa ring gabi na naaalala ko ang init sa butil ng rosaryo at ang mapuputing abo ng mga nilalang na naglaho. Ang pangalan ng kabayanihan ni Lolo ay nanatili sa bibig ng mga tao. Si Duray ay nagpatuloy na magbantay sa gilid ng gubat at ako ay nagtuturo sa mga kabataan ng baryo ng mga paraan upang hindi maging sunod-sunuran sa dilim. Ang rosaryo at tungkod ay naging simbolo ng aming pagkakaisa, hindi lamang kasangkapan laban sa aswang kundi tanda ng aming pagtitiwala sa isa't isa. Sa bawat bautisma ng bagong alitaptap at sa bawat gabi na may bagong hininga ng hangin, pinapakinggan ko ang mga usapan, mga kwento na parang punyal na maingat inilalagay sa kahon, pinoprotektahan. Ang aking mga kamay ay nagsanay na hawakan ang tungkod ng may paggalang at ang rosaryo ay nananatiling mainit sa tuwing may panganib. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang aral mainiwan nila. Hindi sapat ang kapangyarihan, kailangan ng puso at pag-aalaga. Ang tungkod ay hindi dapat gawing palamuti. Ang rosaryo ay hindi dapat gamitin bilang panlaban upang malaya ka sa konsensya. Hindi ko sinasabi na tapos na ang lahat. May mga gabi pa ring nagpapakita ang mga anino sa gilid ng baryo at may mga pagkakataon na ang rosaryo ay nag-aalab ng hindi namin inaasahan. Subalit ngayon, kapag naririnig ko ang pag-iyak ng isang bata sa dilim, alam ko na may paraan. Hindi simpleng lunas, kundi isang pag-asa na nag-uugat sa mga alaala ng mga lolo at lola na naging matapang bago kami. Ako, si Jibo, ang tagapangalaga, ay patuloy na nagbabantay at ang rosaryo na sinasabing nakakasunog sa aswang ay hindi lamang isang kasangkapan ng dilubyo. Ito ay isang pamana ng pananagutan. May isa pang bagay na nais kong sabihin bago ako magtigil. Ang rosaryo ay hindi isang orasyon lamang. Ito ay paalala na ang tunay na apoy ay hindi ang pagsunog ng laman, kundi ang pagliwanag ng loob. Nang una kong hawakan ang rosaryo, inisip ko na ako'y magpapatok ng apoy. Ngayon, alam ko na ang aking hatid ay hindi para puksain ng walang awa, kundi para ilawan ang landas ng mga naiwang naliligaw. May mga tanong pa, tulad ng kung kailan babalik ang pinuno ng gabunan o kung may mga lugar pa sa gubat na hindi namin natuklasan. Ngunit ang baryo ay tumutugon ng bagong sigla. Kami ay mas maingat, ngulit hindi naduwag. Ang tungkod at rosaryo ay nasa aking kamay, at ang alaala ni na Lolo Andoy at Lola Duray ay nananatiling buhay sa bawat pagbulong ng aming ritual, sa bawat pag-igting ng aming dibdib tuwing may kakaibang pag-ikot ng hangin. Hindi ko malilimutan ang kanilang mga mukha at mga salita. Kung natulungan o naantig ka ng kwentong ito, sana'y mag-subscribe, i-like at i-share. Salamat sa pakikinig.
May mga gabi na kapag ang buwan ay bilog at maliwanag, naririnig ko ang mahinang palakpak ng pakpak sa dulo ng bukid. Hindi gaya ng dati, kundi parang may pinagtiisan. Hindi ko ito sinasabi sa karamihan, ang takot ay madaling kumalat tulad ng usok. Ngunit si Duray, na bihasa sa pakikinig sa mga bagay na hindi nakikita, ay lumalabas sa kanyang kubo at tumitigil lang sa gilid ng gubat, nakatayo na parang punong walang dahon. May nagbalik na amoy, wika niya sa akin minsan, at ang kanyang mga mata ay hindi naglaho sa dilim. Hindi ang amoy ng gutom, iba pa. Sa harap ng mga bata, ako ay nananatiling guro at tagapangalaga. Tinuturo ko kung paano hawakan ang tungkod nang hindi ito gawing palamuti, paano ipusto ang rosaryo sa kamay na hindi magdudulot ng pagkatakot kundi pagkalinga. Lina at Pepe, ang mga pinakabata sa aming klase, ay naglalaro ng tinik at sinasabi nila na sila ang susunod na mga bantay. Inaaliw ko sila, ngulik sa loob, may pag-aalala. Napakaraming bagay ang naiwan sa gubat na hindi namin naunawaan. Isang umaga, nagising kami sa lagom ng alulong ng aso. Hindi karaniwang ungol, parang taglay nito ang pagkahapon ng mga araw. Sa labas ng aming tahanan, may bakas ng paa na hindi pa namin nakikita. Malalaking bakas, malabo ang mga kuko at may bakas ng abo sa paligid. Ang mga manok ay naglaho ng walang bakas ng dugo. Ang mga matatanda ay nagkitipon sa ilalim ng punong tambis, nagbulungan habang pinapahid ang mga palad nila sa mga mata. Baka naman may gumising na iba, mahina ang sabi ng isa. Ngunit alam ko na iba iyon. Dinala ko ang tungkod at rosaryo sa gitna ng lupain. Hinawakan ko ang rosaryo at ipinikit ang mata, hindi upang takutin ang sarili, kundi upang humingi ng patnubay. Ang mga butil ay kumiskis at ang kawalang init sa aking palad ay parang paalala ni Lolo Andoy, ang kapangyarihan ay hindi kalayaan. Nang maglaon, naramdaman ko ang isang bagay na malamig na tumagos sa hangin at may mahina akong narinig, parang awit na nalimot. Hindi lahat ng naglalakad sa gabi ay aswang, sabi ni Duray sa aking likod. May nagtatago rin ng kagutuman at may nagtatago ng pag-asa. Hindi ipinangyari agad ang aming paglusob sa gubat. Alam namin ang panganib ng padalos-dalos. Sa halip, nagtipon kami ng mga matanda at nagpasya na magdaan muna ng ritual ng paglilinis, hindi para alisin ang anino ng nilalang, kundi para magbigay ng lakas sa mga puso. Ang ritual ay hindi magarbo. Apoy mula sa punong kahoy, mga dahon ng tanglad at bango, at ang mababang pag-awit ni Duray na nagpapaalala sa pananalig. Ako ay tumindig sa gitna at tinayak na ang tungkod ay nakatayo sa lupa ng matibay. Ang rosaryo ay nakasabit sa aking leeg tulad ng isang pangakong hindi mawawala. Pagkaraan ng 3 gabi, nagboluntaryo sina Lina at Pepe kasama ang ilan sa kanilang mga kabataan, lalaki at babae, upang sumama sa akin at kay Duray patungo sa loob ng gubat. Bawat isa ay may maliit na sulo, isang palakol at isang piraso ng tela na may amoy ng ilang halamang gamot. Bago kami lumakad, lumapit sa akin si Aling Berta na may pulang tingin sa mga mata. Kung bumalik ang pinuno ng gabunan, mahina niyang bulong, huwag mong hayaang siya ang magpasya sa lahat. Tandaan ang sinabi ni Lolo, ang tungkod ay hindi para sa paghuhukom lamang. Ang paglalakad sa gubat ay parang pagpasok sa isang bata ng lumang alaala. Ang mga anino ay nagbabaluktot at ang mga ugat ay parang mga bakal ng lumang bangka. Sa ilalim ng isang payapang kabilugang ng puno, may nakita kaming pag-iwan ng mga bagay na tila ba inabandona. Isang palamuti ng kalansay na yari sa hibla, ilang butil ng rosaryo na natunaw, at isang sapin na gawa sa balat ng hayop na tinadtad ng anumang tinik. Hindi kalaniwang aswang ang gumawa nito, bulong ni Duray. Ang galamay ay may disiplina, parang may pulso ng hukbo. Higit na nakakatakot kaysa sa mga bakas ay ang katahimikan pagkatapos. Parang hinintay ng gubat ang aming galaw para tignan kung kami ay magiging bahagi ng ritual nito. Nang kaming lumubog pa, may napansin akong maliit na ilaw na hindi tulad ng mga alitabtap na kaming nakasanayan.
Ito ay mas malalim, mas malamlam, at tila naglilibot sa isang bilog. Naaalala ko ang kwento ni Lolo tungkol sa pinuno ng gabunan, isang nilalang na hindi lamang nangangaso kundi naguukol ng mga talinghagang gubat. Kung ito ay lalabas, mahina kong sabi, huwag nating saksakin agad, baka may mahihinuhang paraan. Nagtagpo kami sa lugar kung saan ang ilaw ay nag-ikot. Nang tumigil ang isang sandali, may lumabas mula sa ilalim ng mga damo. Isang nilalang na hindi ganap na tao, hindi ganap na hayop. Ang kanyang mukha ay parang hinubog mula sa lupa. Ang mga mata ay naglalaman ng mga bituin na hindi mawari. Hindi siya sumigaw. Inilapit niya ang kanyang kamay, hindi bilang pananakot kundi parang nag-aalok. Ano ang iyong hinihingi? Bulong niya na may tinig na nagmula sa hinaharap at nakaraan. Ang mga kabataang kasama ko ay natamangat at napahawak sa akin. Alam kong mapapagalaw lamang ang tungkod sa isang sandali at maaaring magising ang apoy. Ngunit naaalala ko ang huling salita ni Lolo. Ang kapangyarihan ay hindi kalayaan. Kung gagamitin ko ang rosaryo para sa galit, kami rin ang masisira. Kaya humakbang ako ng dahan-dahan at inilagay ang aking kamay sa pagitan ng kami at ng nilalang. Hindi namin hinahanap ang digmaan, malumanay kong sabi, namin ay nagpapasya lamang kung paano mamuhay. Ano ang iyong ibig? Tumahimik siya ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa mga puno, sa aming mga mukha, sa maliit na sulo. Ako ay pinuno na sinumpaan, sagot ng nilalang na iyon. Ngunit ang sumpa ay napilat ng takot. Ang iba sa akin ay naghangad ng laman. Ang ilan ay naghangad ng pag-ibig. Sino kayo upang maghusga? Ang tanong niya ay tumago sa akin. Sa loob ko, ang tungkod ay kumilig na parang may sariling damdamin. Duray ay kumupas ang kutis sa paligid ng labi. Kami ay tagapag-alaga, sabi ko. Huwag mong sukatin kami sa dugo na iyong nakita. May mga bagay na kinailangan ng tunay na pag-intindi. Naglalakad siya ulit sa hangin na parang espiritu ng ulap. Sa sandaling iyon, may dumampot siyang isang hibla mula sa aking rosaryo. Hindi sinasadyang napalabas dahil sa hangin. At hinawakan niya ito na parang malumanay na sumisiyasat ng alaala. Ang hibla ay nagningning at sa loob ng aking ulo ay sumulpot ang isang imahe. Si Lolo Andoy na naglalakad sa ilalim ng buwan. Hindi bilang isang mandaragit, kundi bilang isang nagbabantay. Nakita ko ang nakaraan sa isang kisap. Hindi lamang ang pagkawasak, kundi ang pag-ibig na nag-ugat sa mga gawaing dati naming inakala. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay, ang katatagan ng kanyang balikat at ang tahimik niyang pagsabi, "Gibo, alagaan mo." Muling bumalik ang nilalang sa amin at nagbunyi sa isang mahinang tinig. May sinumpa, may nagpupuno, sabi niya. Ngunit may mga pusong hindi nais sumunod. Tumigil siya at may ibinigay na tanda, isang maliit na bato na may marka ng krus, hindi krus ng tao kundi isang simbolo na kamukha ng tulay sa pagitan ng apoy at anino. Iniyabot niya ang bato kay Lina. Ang bata na tila pinanggalagan ng isang kalmadong tapang ay napangiti at hinayaan ang maliit na bagay na ilagay sa kanyang palad. Nararapat na usapan, wika niya bago unti-unting naglaho, at ang kanyang mga mata ay nagdilim sa mga pangakong hindi nasabi. Naglakad kami pauwi nang hindi agad nakapagsalita. Ang bato ay nasa bulsa ni Lina at ang rosaryo ay tila mas mabigat at mas mahinahon. Alam ko na may bagong yugto na nagsimula. Hindi na lang ito laban ng mga tao laban sa aswang, kundi pag-uusap sa pagitan ng mga sinaunang sumpa at ng mga buhay na gawaing nagtatangkang magtahon ng lugar sa pagitan ng dalawang mundo. Pag-uwi namin, nakita ko ang mga matatanda na nagtatanong, at sa kanilang mga mata ay naroon ang pag-asang may bagong sagot. Ngunit ramdam ko rin ang isang pag-aalinlangan. May ilan pa ring naniniwala na ang apoy ang solusyon sa lahat. Kailangan natin ng katarungan, ang sabi nila.
Kung may dumating at kumuha ng anak ng tao, dapat may magbayad. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, humiga ako sa lupa at inalayan ng pag-iisip ang hugis ng tungkod sa aking tabi. Ang rosaryo ay tahimik, ngunit sa loob ng bawat butil ay parang may isang maliit na lihim na nagaanyaya sa akin na malaman pa. Hindi pa tapos ang kwento ni Lolo, hindi pa rin tapos ang aming pag-aaral. Ngunit sa pagkakataong iyon, nang huminga ako ng malalim, naunawaan ko ng higit. Ang tungkod ay hindi lamang sandata, ang tungkod ay tulay. At ang rosaryo, higit pa sa apoy, ay mapa na magdadala sa amin sa mga lugar na kailangang marating. May darating na gabi na malamang magpapasya sa aming bayan. Isang gabi ng pagpupulong sa ilalim ng punong tambis, kung saan ang mga tinig ng takot at pag-asa ay hahalo. Ako ay maghahanda, hindi upang magwagi sa isang digmaan, kundi upang magtanong at makinig. Sa tabi ko ay si Duray, ang mga kabataan at ang alaala ni na Lolo Andoy at ng iba pang nagbigay sa amin ng aral. At kung ang pinuno ng gabanan ay muling magpakita, hindi ko alam kung siya ay susuko, makikipagtalo o maghahangad ng pakipag-ayos. Ngulit may isang bagay na malinaw, hindi na kami katulad ng dati. Hindi bakuna laban sa galit, kundi patunay na may hanggarang bumalik ang iilang na ligaw. Hihingin ko ang pakikipag-usap, hindi pakikibigma. Ngulit kung may sinumang lalaban at magsasagawa ng pananakit, hindi ito magiging pag-uusap, ito ay paghamok ng buhay. May naaninag sa anino, isang pag-ikot ng hangin na hindi galing sa ating daan. Sumirit ang malamig na simoy, may amoy ng lupa at lumang damo. Nagdilat ang lahat ng mata. Lumilitaw mula sa girid ng gubat ang isang anyo, hindi malaki, hindi maliit, parang tao nga ang hubog, ngulit may bagwis na hindi natatakpan ng balahibo kundi ng manipis na usok. Hindi ito sumalakay, ito ang dulo ng isang mahalimuyak na paghimok. Nag-ayuno ako ng salita at hinayaan ng iba na manginig sa pagkakakita. Ang nilalang na iyon ay kumilos ng parabang sinusukat ang ating tapang. Sa wakas, bumaba ito sa lupa at tumindig sa harapan ng bilog. Ang kanyang tinig ng maglabasan ay hindi sumisigaw, parang ibong nagsasalaysay ng lumang alamat. May sinumpa, sabi nito, at bumulong ang hangin tugon, may nagpupuno. Ngunit ang tinig niya ngayon ay may ibang tono, hindi lahat ng poot may pagkaalinlangan, ngunit may puso ring hindi nais sumunod. Kaya ako'y dumating upang magtanong at upang marinig. Nagkatinginan kami. Ang araw-araw na paniniwala na lahat sila'y maliliwanag na kaaway ay parang nabuksan ng isang maliit na gap. Lumabas sa kanyang bibig ang salitang hindi namin ganap na naintindihan, tila isang awit na sumunod. Si Lina, na hawak ang batong may marka, tumayo at dahan-dahang inalagay ang bato sa gitna ng bilog. Ang marka ng krus ay kumikislap na parang nagbubukas ng daan. Anong ibig ninyong sabihin? Ang tanong ni Aling Marta, ang ina ni Tomas na nawala, ay puno ng pighati. Tahimik ang sagot, ang nilalang ay tumingin kay Lina at parang nakita nito ang isang bagay na matagal na nakatago. Batay hindi ninyo lamang pagmamay-ari, wika niya. Sila'y bahagi ng mga sumpang pinangalagaan noong unang panahon. Kung ang tao ay kakalimot at sinira ang tipan, ang ginto ng gabi ay kukuha ng kapalit. Ngunit hindi kami puro kasamaan. May mga sinumpa dahil sa takot at galit ng mga ninuno. May mga nalilito rin. May nagtaas ng boses, tipan, ninuno, hindi kami maaayos sa mga palagay. Ngulit may iba na inuunat ng kamay, naghahanap ng paliwanag. Ako mismo ay nakaramdam ng isang malalim na pagnais na malaman, ano nga ba ang nilalaman ng tipang iyon? Sino ang nagpasimula? At higit sa lahat, paano kami makakabalik sa mga nawawalang anak? Tumindig ako at lumapit sa nilalang. Dahan-dahang inabot ko ang tungkod, hindi bilang armas, kundi bilang tanda ng paggalang. Kung may tipan, ipakita ito, sabi ko. Kung may sinumpa, ilahad ang dahilan. Hindi naming hahayaang maging biktima muli ang ating mga kabataan ng walang sanhi.
Ngunit nais naming malaman, hindi maghuhukom kaagad, makikinig kami. Ang nilalang ay nagkunwaring napaluha at sa kanyang mga mata may naipong alaala ng apoy at ulan. May isang pangalan, aniya. Ang pangalan ng unang tumalikod at ang pangalan ay hindi nais na marinig ng halimaw o ng tao. Mulit kung kayo'y tunay na nagbabago, may paraan para baguhin ang daloy. Hihingi ako ng isang bagay, hindi buhay, kundi alaala. Ibibigay ba ninyo ang inyong mga kwento, ang inyong pagsisisi, ang inyong mga kantang piniga ng pananabik? Napalunok ang mga labi ng ilan. Ang konsepto ng pagbayad ng alaala ay kakaiba. Hindi kaluluwa, kundi kwento. Hindi dugo, kundi pagkukwento. May tumawa ng mapait, ngunit may isang tinig na payak at matatag mula sa madla. Kwento? Kung iyan ang hinihingi, may marami kaming taglay. Si Lina ay tumingin sa akin, at sa kanyang mata may nagniningning na katiyakan na hindi ko maipaliwanag. Inilapit ko ang aking kamay sa bato, at ang marka nito ay tila nag-ilaw sa isang pulso. Parang naramdaman namin, ito ang unang tuntunin ng pag-uusap. Hindi dugo ang ilalabas, kundi alaala. At nang sila ay umupo ng mas tahimik, nagsimula ang unang kwento. Isang kwento ng pagnanasa, ng gutom na hindi napigil. Isang babae sa dulo ng bilog ang tumayo, at tinig na naninginig, ibinahagi ang isang gabi kung saan ang kanyang ama ay nilagutan ng galit at ipinangako ng magsasaka na susundan ang mga alitap-tap hanggang sa kagubatan. Ang kanyang kwento ay nagdulot ng pag-iyak at may nagsabi ng isa pang kwento, isang lihim na pag-aalay ng isang lolo para sa kanyang asawa na pinalaki sa takot. Habang umaagos ang mga kwento, tila nag-iiba ang anyo ng gabi. Ang mga mata ng nilalang ay lumiwanag at ang pagkakasilay ng bato sa palad ni Lina ay naging mas matibay. May usok na nalunok sa aming paligid, ngunit ang usok ay hindi nakakasama. Para itong kumukuskos ng mga tinig ng nakaraan at pinapantay ang lupa. Ngunit bago pa man matapos ang unang kwento, may isang anino sa gilid ng bilog, malaki, matikas, na naglalakad papasok. Ang lahat ay tumigil, at ang anino ay may dalang isang bagay na parang piraso ng tela na may makitid na tahi. Ang anino na iyon ay hindi kabilang sa aming bayan. Ito ang pinuno ng gabunan, at ang kanyang pagdating magpapasya kung ang pag-uusap ay magtatagal o magwawakas sa tunog ng itim na sigaw. Pinakamalalim ang paghinga namin nang unti-unting lapatin niya ang gitna at ang hangin ay muntik nang huminto sa pag-ikot. Siya ay hindi agad nagsasalita. Tumingin lamang siya sa bato sa palad ni Lina at pagkatapos ay kay ako, kay Gibo na may tungkod sa kamay at rosaryo sa dibdib. Sa mga mata niya ay nabasa ko ang isang tanong na mas malaki kaysa alinmang salita. Handa ba ang bayan na isugal ang kanilang alaala para sa pag-asa ng mga nawawala? Huminga ako ng malalim at inihanda ko na ang salitang aking sasabihin. Isang salita na maghuhubog ng daan sa pagitan ng apoy at anino.